Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksa may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang ika-52 na kabanata ng Noli Me Tangere, ang mapalad na baraha. Sa gabing madilim, kung kailan nagkukubli ang buwan sa likod ng mga ulap at malamig ang hanging Disyembre, may tatlong aninong nagtipon sa may pintuan ng sementeryo. Sila'y nagbubulungan tungkol sa lihim na pag-aaklas sa kanilang sasalihan bilang pagbabayad loob kay Don Crisostomo Ibarra na tumulong sa kanila o sa kanilang mga pamilya. Ang isa ay iniligtas ni Ibarra sa pamamagitan ng pagtulong kay Elias. Ang isa na may napagaling ang asawa sa Maynila dahil sa kabutihan ni Ibarra. At ang isa ay nais lamang ipakita sa mga Gwardiya Sibil na hindi dapat maliitin ang kanilang lahi. Ayon sa kanila, 20 lamang ang kasapi ng kanilang kilusan at bawat isa ay may kanya-kanyang tungkuling gagampanan laban sa simbahan at mga Gwardiya Sibil. Habang nag-uusap ang tatlo, may isa pang anino ang dahan-dahang lumapit, si Lucas. Sa likuran niya, may isa pang aninong palaging sumusunod, ngunit biglang nawawala kapag siya'y lumilingon. Kinakabahan si Lucas, iniisip niyang baka isa itong Gwardiya Sibil o panlinlan lang lamang ng Sakristan Mayor. Ang sumusunod sa kanya ay si Elias, na nagdududa sa tunay na layunin ng magkapatid na Lucas at Tarsilo, at iniisip niyang may masamang balak silang hindi sinasabi sa kanya. Dumating si Lucas sa pinto ng sementeryo at tinanggap ng tatlong nag-aabang. Agad siyang nagbigay ng tagubilin. Dapat silang magkalat at bukas ng gabi ay ibibigay sa kanila ang sandata. Kapag sumalakay, ang sigaw nilang lahat ay, "Mabuhay si Don Crisostomo!" Pagkatapos ay naglaho ang tatlo sa dilim. Nagtago si Lucas upang malaman kung sino ang sumusunod sa kanya. Si Elias, dahil umambon, ay napilitang sumilong sa parehong lugar na siya namang nagpatapat sa kanilang dalawa. Pareho silang nagkunwaring may ibang pakay at dito nagsimulang magpanggap si Lucas. Sinabi niya naghihintay siya ng alas 8 upang piliin ng mga patay ang masuswerteng baraha para manalo siya sa sugal. Sinakyan naman ni Elias ang kanyang biro upang malaman kung ano ang pakay nito. Ipinakita ni Lucas ang dala niyang mga baraha at ipiniliwanag ang kakaibang ritual. Sa pagtunog ng oras, bubunot siya ng 2 baraha para sa mga patay at kapag kumilos ang baraha ay ibig sabihin pinili ito ng kaluluwa. Ngunit posible ring makipaglaban sa mga espiritu para makuha ang kapalaran. Nang tanungin siya ni Elias kung meron itong sariling baraha, sagot ng binata ay wala. At sa halip ay ang mga patay mismo ang magbabalasa para sa kanya. Dinugtungan pa niya ito ng paliwanag na hindi dapat piliitin ang mga patay sa pagsusugal. Nagtagal ang katahimikan hanggang maalala ni Elias ang isang pamahiin. Hindi maaaring pumili ang mga patay ng baraha kung higit sa isang tao ang naroon. Pareho nilang kailangan ng pera, ngunit pareho rin silang ayaw umalis. Dahil dito, nagmungkahi si Lucas na magsugal sila at ang matatalo ang siyang aalis upang matupad ang kanilang kani-kaniyang katha. Ang alok na ito ay lalong nagbunyag ng tuso at mapanlinlang na naturang layunin ni Lucas, habang sinusuri naman ni Elias ang sitwasyon upang malaman ng tunay na plano ng magkakapatid at ng mga taong pinagtitipon nila sa ngalan ni Ibarra. Sa kabuuan, ipinapakita ng kabanatang ito ang pagpalapit ng kaguluhan sa bayan.
ang lihim na pag-aaklas na isinisisi kay Ibarra nang hindi niya nalalaman, at ang mapanganib na galaw sa dilim ng mga taong tulad ni Lucas na ginagamit ng pangalan ni Elias at ni Ibarra upang itulak ang kaguluhan. Sa gitna ng dilim at panlilinlang, ang sementeryo ay nagiging tagpuan ng mga lihim, takot at pagkukunwari, simula ng isang pangyayaring magpapabago sa kapalaran ng buong San Diego.